Nakapag-sacrifice ka na ba ng isang bagay para sa iyong pangarap? May mga taong handang isuko ang lahat para lang sa pagkakataon na magtagumpay. Para kay Vera Kratsova, isang 26 years old mula sa Belarus, ang kanyang pangarap na maging isang matagumpay na modelo ay nagdala sa kanya sa landas na hindi niya inaasahan. Isa siyang maaasahang mga awit at modelo na iniwan ang kanyang tahanan at pamilya para sa inaakala niyang magiging daan sa kanyang malaking pagkakataon. Suportado siya ng kanyang pamilya sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Hanggang isang araw bigla na lamang siyang nawala. Ang huli niyang mensahe ay nagsabing nasa Thailand siya. Pagkatapos nakatanggap ang kanyang pamilya ng tawag na nagbago ng lahat. May nagsabing patay na si Vera sa Myanmar. Humingi ang tumawag ng pera kapalit ng pagbabalik ng kanyang bangkay. Ngunit nang subukan ng pamilya makipag-usap, nakatanggap sila ng nakapanlulumong balita. Ayon sa ulat, sinunog na umano ang katawan ni Vera at naibenta ng kanyang mga internal organs. Ipinanganak si Vera noong December 31, 1998 sa Minsk, Belarus. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang masipag, mabait at inosente. Likas siyang palakaibigan at madaling magtiwala sa ibang tao. Dahil isinilang siya na mahilig sa arts, nag-aral si Vera sa music school kung saan ay natutunan niyang umawit at tumugtog ng mga wind instruments. Noong 2017, sumali siya sa isang lokal na patimpalak sa pag-away sa Burlesque Club sa Minsk, isang palabas na ginayang estilo ng The Voice, bagaman hindi ito bahagi ng opisyal na international franchise. Bago pa man yun, nakapunta na siya sa Vietnam, China at Indonesia upang buuin ang kanyang modeling portfolio. Ipinakita ng kanyang Instagram isang masigla at batang babae na may professional photoshoot, mga tattoo at malalaking pangarap. Lubos na sumusuporta sa kanya ang kanyang mga magulang. Madalas pang magkomento ang kanyang ina sa kanyang mga post at tawagin siya ang pinakamagandang babae sa buong China. Ngunit tulad ng maraming tao, nahirapan si Vera na makamit ang tagumpay. Tinanggap niya ang anumang trabahong makuha. Nagtrabaho siya sa mga cafe at palipat-lipat sa mga gigs. Umaasa sa isang pagkakataon ay magbabagong lahat. Nakasulat sa email na, "Dear Vera, nais namin ialok sa iyo isang collaboration bilang modelo para sa aming pinakabagong collection." Nangako sila ng isang collaboration sa isang luxury brand, isang pagkakataong maging mukha ng kanilang brand. At ito ang eksaktong pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Hiniling sa kanya ng umano'y ahente na lumipad papuntang Thailand para sa isang test shoot. Nung una ay nag-alinlangan si Vera, at sino ba naman ang hindi? Pupunta siya sa isang banyagang lugar ng mag-isa at walang kakilala. Makikipagsapalaran siya sa isang lugar na hindi niya alam ang kanyang dadatnan para lamang matupad ang matagal ng pangarap. Ngunit ang pangarap niyang makatayo sa entablado bilang isang matagumpay na modelo ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Kaya noong September, iniwan niya ang Belarus, nangakong ipagmamalaki siya ng kanyang pamilya. Sa loob ng susunod na 8 araw, nanatili siya sa Bangkok at nanatiling nakikipag-ugnayan sa kanya ang kanyang pamilya. Ngunit dito nagsimulang lumabo ang mga pangyayari. Malinaw sinabi ng pulisya sa Thailand na hindi dinukos si Vera sa Thailand. Noong September 20, bandang 7:20 ng umaga, voluntaryong sumakay si Vera sa Thai Airways Flight TG301 mula Bangkok papuntang Yangon, Myanmar. Makikita sa security footage na mag-isa siyang dumaan sa security checkpoint. Ayon sa mga otoridad ng Thailand, anuman ang nangyari kay Vera ay nangyari ito pagkatapos niyang umalis sa kanilang bansa. Kaya ang tanong, naipaniwala ba siya na ang trabaho ay nasa Myanmar? Pero nang dumating siya sa Yangon, nagbago ang lahat. Pagkatapos makalapag sa Myanmar, napunta si Vera sa kamay ng mga trafficker. Agad na kinuha ang kanyang passport at cellphone. Walang anumang pagkakakilanlan at walang paraan para humingi ng tulong. Dinala siya sa isa sa mga kilalang scam compounds malapit sa border ng Myanmar at Thailand. Hindi lamang ito maliit na operasyon. Ito ay malaking organized crime na pinapatakbo ng mga Chinese crime syndicates kasama ang mga local militias. Naibenta si Vera. Ang mga biktima ng trafficking ay nagkakahalaga sa pagitan ng $14,000 o kulang-kulang 800,000 sa peso hanggang $20,000 o halos 1.2 million sa peso para sa mga operasyong ito. Ang compound na sinasabing pinuntahan ni Vera ay hindi katulad ng modeling agency na ipinangako sa kanya. Ang mga lugar na ito ay halos parang mga kampo ng modern slavery. Makikita ang malalawak na complexes na may daan-daang gusali na napapaligiran ng mga bakod.
watchtowers at mga armadong gwardya. Mula sa labas, mukha lang itong business parks, pero sa loob para itong impyerno. Pinipilit ang mga manggagawa na magtrabaho ng 16 to 20 hours bawat araw para patakbuhin ang mga online scam. Ang mga kwarto ay halos walang ventilation na may mga barbed wire sa mga bintana. 24 hours ang mga pagbabantay at ang mga parusa sa hindi pag-abot ng kota ay mabagsik. Pinapalo sila gamit ang mga bakal na pamalo. Para kay Vera, ang kanyang gawain ay maging maganda, kumuha ng mga pictures at makipaglandian sa mga lalaki sa internet. Dahil sa kanyang kaakit-akit na hitsura at blonde na buhok, pinipilit siya na gumawa ng mga profile sa mga dating apps upang makaakit ng mga biktima. Karamihan dito ay mga peking crypto apps na mukhang kapani-paniwala, pero hindi alam ng mga biktima na kontrolado na ito ng mga scammer. Palalakihin mo ang biktima gamit ang pagpapakita sa kanila ng affection at kunin ang kanilang tiwala. Pagkatapos ay sasaktan sila sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng kanilang pera. Si Vera ay kailangan magtrabaho sa ilalim ng matinding pressure. Kung hindi niya maabot ang daily target, na madalas ay kumukuha ng libo-libong dolyares mula sa mga biktima, haharap siya sa matinding pananakit at pang-aabuso. Noong nakaraang buwan lamang, October 4, tumigil na ang lahat ng komunikasyon kay Vera. Walang narinig ang pamilya mula sa kanya sa loob ng ilang linggo. Pagkatapos ay dumating ang demand para sa ransom na $500,000 o halos 30 million sa peso upang mabawi si Vera ng buhay o ayon sa ibang ulat upang maibalik ang kanyang katawan dahil siya ay patay na. Sobrang nasaktan at nabigo ang pamilya ni Vera. Hindi nila sinunod ang hiling sa kanila ng mga scammer na makalikom ng pera. Bagkos ay nakipag-ugnayan sila sa mga embahada, humihingi ng tulong sa pamamagitan ng mga diplomatic channels. Sinubukan nila makipagnegosasyon at dito ipinadala ng mga kidnappers ang kanilang huling mensahe. Napatay na si Vera. Sinabi nila na ibenta ng kanyang organs at sinunog na ang kanyang katawan, kaya wala nang natitirang maibabalik. Ngunit ang mga pahayag na ito ay hindi pa opisyal na napatunayan. Sinabi ng Belarusian Foreign Ministry na si Vera ay tinuturing na missing at hindi kumpirmadong patay. Naniniwalang ilang eksperto na ang pahayag na kamatayan ay maaari isang taktika lamang ng pananakot. Ilang buwan bago ang kaso ni Vera, may isang lalaking Chinese na si Huang na pinalaya matapos magbayad ang kanyang pamilya ng $48,000 o halos 2.7 million sa peso. At isang Taiwanese dancer na pinalaya din sa halagang $30,000 o halos 1.7 million sa peso. Kaya may mga kaso kung saan ang pagbabayad ng ransom ay nagdudulot ng ligtas na pagbabalik ng mga tao sa kanilang pamilya. Gayunpaman, kung totoo ang mga ulat, may mga sitwasyon na talagang nakakaantig ng damdamin. Sa mga ganitong operasyon, kapag hindi na mapakinabangan ang mga biktima sa mga scam at hindi na rin kaya magbayad ng pamilya, napipilitan ang mga dumukot na gumawa ng malupit na desisyon. Ang sinabi ng mga dumukot na patay na si Vera at sinunog na kanyang katawan ay lalong nakakabahala dahil ipinapahiwatig nito na tuloy na sila lumampas sa yugto ng ransom. Maaring dahil sumuko na sila sa paghingi ng bayad. Opisyal na nakalista pa rin sa gobyerno ng Belarus si Vera bilang missing at hindi bilang patay. Upang maunawaan natin kung ano nangyari kay Vera, kailangan muna nating maunawaan ang malawak na criminal structure kung saan umano siya napasok. Ang rehiyon sa border ng Myanmar at Thailand ay naging kilala sa mga scam compound na ito sa mga nakalipas na taon. Hindi lang ito mga gusali, kundi maliliit na lungsod ito na may sariling bangko, ospital, mga restaurant at tirahan para sa mga operator. Ngunit sa likod ng mga pader at mga armadong gwardya, libo-libong taong pinipilit na magtrabaho bilang mga modern slave. Ayon sa Australian Strategic Policy Institute, ang bilang ng mga scam centers sa kahabaan ng border ng Thailand at Myanmar ay biglang tumaas mula sa 11 compound noong 2021 hanggang sa umabot na sa hindi bababa sa 27 sa kasalukuyan. Yan ay 145% na pagtaas sa loob lamang ng 4 na taon matapos ang kudita militar sa Myanmar noong February 2021. Ang mga compound na ito ay lumalawak ng humigit kumulang 5.5 hectare o halos 13.5 acres bawat buwan. Pero ang tanong, bakit nagkaroon ng ganitong pagdami? Yun ay dahil matapos ang kudita, kinakailangan ng military government ng Myanmar ng pera. Dahil bumababa ang mga likas na yaman at umaalis ang mga foreign investors dahil sa mga penalties, pinayagan nilang umusbong at lumago ang mga ganitong criminal operation.
Ang industriyang ito ay tinatawag ng mga eksperto na isang existential lifeline para sa mga rehimen. Isa sa mga pinakakilalang compound ay ang KK Park na sumasaklaw ng 210 hectares o humigit kumulang 520 acres. Mula sa itaas, mukha itong modernong tech campus. Ngunit ang katotohanan, isa ito sa pinakamalaking pabrika ng scam sa buong mundo. Kamakailan lamang no October 20 hanggang 21, sinalakay ng mga militar ng Myanmar ang KK Park at inaresto ang 2,198 na katao. Nasamsam nila ang 30 Starlink satellite internet terminals. Mahalaga ang mga Starlink system na yon dahil matapos putulin ng Thailand ang supply ng kuryente at internet sa mga lugar sa border noong February 2025 upang subukang ipasara ang mga compound, agad na lumipat ang mga kriminal sa paggamit ng satellite internet. Ang Starlink na pagmamayari ng SpaceX ni Elon Musk ay hindi opisyal na lisensyado sa Myanmar, ngunit daang terminal ang ipinuslit papasok sa bansa. Sa loob lamang ng ilang buwan nitong 2025, ang Starlink ay aktwal na naging pinakamalaking provider ng internet sa Myanmar, hindi dahil sa mga lehitimong gumagamit, kundi dahil sa mga criminal operation, at napakalawak ng saklaw nito. Ayon sa pagtataya ng United Nations, mahigit 200,000 katao na ang na-traffic para magtrabaho sa mga ganitong operasyon sa buong Southeast Asia. Sa Myanmar pa lamang tinatayang nasa pagitan na ng 100,000 hanggang 120,000 katao na ang nasa ganitong kalagayan. Galing sila sa mahigit 60 countries. Kasama na rito ang China, Vietnam, Philippines, India, Malaysia, Indonesia, Thailand at maging ilang bansa sa Africa tulad ng Ethiopia, Kenya at Uganda. Ayon sa pagtataya ng United Nations, ang mga operasyong ito ay kumikita ng bilyong-bilyong dolyar bawat taon. At syempre, hindi severe ang kaisa-isang biktima kamakailan lamang. Ilang buwan bago ang kanyang kaso, naging pabansang balita ang isang 19-year-old na Chinese na nagngangalang Huang. Noong October 2024, nakilala ni Huang isang 17-year-old na babae na nagngangalang Zhou sa isang billiard hall sa Guangzhou. Mabilis siyang na-inlove sa babae. Sinabi ni Zhou na may negosyo umano sa investment ang kanyang pamilya sa Myanmar at napaniwala niya si Huang na sumama sa kanya patungong Bangkok noong February 2025. Noong February 2 sa border ng Thailand at Myanmar, ibinenta ni Zhou si Huang sa isang scam compound kapalit ng 100,000 yuan o kulang-kulang 800,000 sa peso. Kinuha ng mga armadong lalaki ang kanyang passport at cellphone, ngunit nagawa ni Huang ang kumilos ng mabilis. Nakiusap siya kay Zhou na makigamit ng kanyang cellphone saglit at pumayag ito. Sa ilang mahahalagang segundo na yon, nakapagpadala siya ng mensahe sa kanyang pamilya na nagsasabing, "Tulungan niyo ako at dinala ako dito sa Myanmar." Dinala si Huang sa isang compound na tinatawag na Kaishin. Inahit ang kanyang ulo at pinilit siya magtrabaho ng 16 hanggang 20 hours bawat araw sa mga phone scam. Kapag hindi niya naaabot ang target, at madalas itong mangyari dahil wala naman siyang karanasan sa fraud, binubugbog siya ng mga armadong lalaki. Pinapalo siya gamit ang bakal na pamalo at sinasampal ng sobrang lakas hanggang sa tuluyan siyang nawala ng pandinig. Nabawasan din ang kanyang timbang ng halos 10 kilos. Sa tulong ng Khao Chan Chamber of Commerce sa Myanmar, nakipagnegosasyon ng kanyang pamilya para sa kanyang kalayaan kapalit ang 350,000 yuan o mahigit kumulang 2.8 million sa peso. Ayon sa mga scammer dahil mahina raw ang kanyang performance, kaya sila pumayag na pakawalan si Huang. Nakabalik si Huang sa China noong huling bahagi ng June 2025. Marami siyang sugat sa katawan at sobrang na-trauma. Ang kanya naging girlfriend na si Zhou ay naaresto at ngayon ay nahaharap sa hanggang 10 taon na pagkakakulong dahil sa human trafficking. Noong February, matapos ang pressure mula sa China dahil sa ilang high-profile case, isinagawa ang isang malawakang rescue operation. Pinutol ng Thailand ang supply ng kuryente, internet at gas sa 5 bayan sa border ng Myanmar. Pinayagan ng Karen Border Guard Force, isang milisya na kumukontrol sa rehiyon ng Myawaddy ang mga tao na lisanin ng mga compound. Mahigit 7,000 katao mula sa mahigit 29 countries ang nailikas. Ngunit ang salitang nasagip ay masyadong maganda para ilarawan ang nangyari pagkatapos. Ang 7,000 na katao ay naipit muli at sa pagkakataong ito ay sa mga masikip na temporary camp. Napakalungkot at napakasama ng kanilang kalagayan. Sa isang facility, 800 na kataong gumagamit ng 10 palikuran.
Sa isa naman, 450 na kataong gumagamit ng 2 palikuran lamang habang natutulog sa mga konkretong sahig. At pinapakain lamang sila ng konti 2 beses sa isang araw. Halos wala ring sapat na medical service. Ngunit napakahirap para sa kanila na makabalik sa kanilang bansa. Ang mga taong ito ay galing sa iba't ibang bansa at hindi lahat ng gobyerno ay handa o kayang tumulong. Sa unang 260 na pinakawalan, 130 mula sa Ethiopia na wala pang embassy sa Bangkok. May ilang bansa sa Africa na nagsabing mag-aayos lang sila ng flight kung may iba na magbabayad. Sa 4,800 na na-identified na mga Chinese, 600 lamang ang napauwi sa unang mga linggo. At mas kawawa ang mga Vietnamese. Noong May nitong taon, daang-daang tao pa rin ang nanatili sa mga kampong ito. 3 buwan matapos silang maligtas, naipit pa rin sila sa hindi tiyak kung kailan sila makakauwi. Ipinapakita ng satellite imagery na mula August at September nitong taon, patuloy pa rin ang construction sa KK Park at iba pang mga compound kahit na may mga raid na nangyari. Pero may mga bago pa rin gusali na itinatayo. Gumagamit na ngayon ang mga operasyong ito ng Artificial Intelligence o AI para gumawa ng mga personalized scam script. Gumagawa din sila ng mga deepfake video. Nagtatakbo rin sila ng mga peking cryptocurrency platform na napaka-professional kung titignan. Pinag-aaralan din nila ang psychology at sinusubaybayan ang lahat gamit ang mga spreadsheet. Inaalam nila ang mga pamamaraan para mas lalong maging perpekto ang kanilang pang-i-scam at pinag-aaralan din nila kung aling mga nationality ang mas madaling mabiktima. At higit sa lahat kung gaano dapat katagal na dapat panatilihin ang komunikasyon para maipresenta ang investment. Para kay Vera particular, patuloy ang kanyang pamilya sa paghahanap ng kasagutan. Kinumpirma ng Belarusian Foreign Ministry na nakikipag-ugnayan sila sa mga otoridad sa Thailand at Myanmar, kasama ang koordinasyon sa mga honorary consulate sa Yangon at Bangkok. Ang kawalang katiyakan ay maaring mas mahirap pa kaysa sa pag-alam ng katotohanan. Binuksan ng kaso ni Vera ang mata ng marami tungkol sa lawak ng human trafficking sa Southeast Asia. Ang kanyang kwento ay kumakatawan sa libu-libong katulad na kwento na hindi naririnig sa mga balita. Para sa bawat sumikat na kaso, napakaraming iba pa ang nawawala ng tahimik. Si Vera ay isang anak na babae, isang kaibigan at isang tao na may mga pangarap at kahinaan. Ang paglutas nito ay nangangailangan ng aksyon sa lahat ng antas. Dapat managot ang mga tech company para sa mga platform na ginagamit sa pag-recruit ng mga biktima. Dapat unahin ng mga gobyerno ang repatriation ng mga biktima at gawing libre ito para sa mga nakaligtas sa human trafficking. Kailangan pagbutihin ang international cooperation. Ito ay nangangailangan ng koordinadong pressure mula sa maraming bansa. Sa panahon ngayon na kulang ang mga oportunidad sa trabaho at maraming kabataan ang may ditiyak na kinabukasan, dapat tayong maging maingat. Ugaliin ang mag-research bago tanggapin ang anumang trabaho o oportunidad. Kausapin ang inyong pamilya at mga kaibigan tungkol sa mga panganib na ito. Siguraduhin ang lahat ay beripikado at legit. Kung ang offer ay parang too good to be true, malamang ay hindi ito totoo. Masunahin natin ang ating kaligtasan. Huwag padalos-dalos sa pagdesisyon dahil laging nasa huli ang pagsisisi. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!